Magandang umaga po at sa pagpapatuloy natin sa ating serye sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica sa First Thessalonians ay narito na po tayo sa ikatlong kabanata sa chapter 3. At tatalakayin po natin ngayong umaga ay ang verses 5 to 10. So buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia at samahan po ako at basahin po natin itong First Thessalonians chapter 3 verses 5 to 10. Ang mabuting ulat ni Timoteo. Dahil dito, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsuko upang mabatid ko ang inyong pananampalataya. Sa takot na baka sa anumang paraan kayo matukso ng manunukso at ang aming ipagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming inaalala at nananabik na makita kami na gaya naman ng pananabik na makita kayo. Dahil dito'y naalyo kami, mga kapatid, sa lahat ng aming kalungkutan at paghihirap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sapagkat ngayon ay nabubuhay kami kung kayo'y maninindigang matibay sa Panginoon. Sapagkat anong ang pasasalamat ang aming maisusoli sa Diyos dahil sa inyo. Dahil sa lahat ng kagalakan na aming nadarama dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Gabit araw ay masikap namin dinadalangin na makita kayo ng mukaan at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga, masabi natin, no, itong mga afflictions, yung mga pagsusubok, yung mga pag-uusig, persecutions, at yung pagsalungat, mga oppositions, ito yung mga seryosong mga bagay na dapat ay concerned tayo sapagkat at mga bagay na gaya ng mga afflictions, persecutions, at oppositions na iyan ay talagang sabihin natin seryosong threat sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Marahil ang iba ay madali na tumalikod o manghinaan ng loob o sabihin natin manliit. Kung kaya't ganun na lamang na mayroong sense of urgency. Ito si Apostol Pablo na ipadala sa Timoteo para makita kumusta na ang kalagayan ng itong mga mananampalataya sa Thessalonica. Nagmadali siya at hindi siya nagpatumpik-tumpik at pinadala niya kagad si Timoteo. At sa isang banda, makita natin ito yung isang special sense na sabi nga ay tayo bilang mga mananampalataya, dapat nga handa tayo na harapin yung mga pagsusubok na iyan. Kasi kung titingnan natin, no, sabi nga dito sa verse 3, upang sino may huwag mapagabag na makapighatiang ito. Sa katunayan kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa mga bagay na ito. So itong mga kapighatian, itong mga afflictions na ito, we are destined for this, sabi nga ng Apostol Pablo. At lalong-lalo na sa pamamagitan ng mga kapighatian na ito inordina ng Diyos para sa atin, we are destined for this. Ang komunidad ng mga tinubos na mga kasalanan ay lalo pa na napagtatahi-tahi sa pamamagitan lamang at gawa lamang ni Kristo na siya nagpapatibay ng kanilang pananampalataya na sa ganun ay kaya nila magpagal, magtiis, at magpatuloy. They are knitted in Christ that strengthens the faith of one another to endure such afflictions o yung mga challenges, mga persecutions sa pananampalataya. At ang realidad nga ng mga kapighatian na ito ay nagpapahina sa pananampalataya kung kaya't lalo pa natin dapat na magsama-sama. Lalo pa talaga tayo dapat na magdikit-dikit na sa ganun ay tumibay tayo at talagang magkaroon tayo ng paghahangad na makasama ang bawat isang mananampalataya, mga kapatiran natin, makasama natin na sa ganun ay bawat isa ay tunay nga magbigay ng himok to exhort and to encourage. At tayo ngay isa bilang isang katawan, hindi lamang individual, we may be presented firm in the faith to our Lord, lalo-lalo na ang realidad at katotohanan at katiyakan ng pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. Na ito'y certainty at ang kanyang pangako ay totoo na lalo pa na magkaroon tayo ng more reasons na para mapagpatibay sa bawat isa.
Kaya muli ang teksto po na titingnan natin sa umaga na ito ay itong 1 Thessalonians chapter 3 verses 5 to 10, at mula nga po dito sa teksto natin ay hanguin ko po ang simpleng mensahe para sa atin sa umaga na ito. Faithful ministry makes the faithful stand fast in the Lord. Ang tapat na ministeryo ay nagpapatibay ng mga tapat sa Panginoon. Nagamit nga dito yung salitang stand fast. At sa English translation, ito rin yung ginamit ng Apostol Pablo, stand fast. Basically, ang kahulugan nito ay hindi tumatalikod. O hindi tayo sabi natin, hindi natin iiwanan yung ating sinasampalatayanan. Standing fast means refusing to abandon one's belief, lalo-lalo na mga katotohanan hango sa salita ng Diyos, ang mga katotohanan na ipinahayag sa atin ng Diyos at nasusulat sa kanyang salita, ang mga katotohanan sa realidad ng ating kaligtasan. Bagamat naroon yung mga kapighatian, mga pag-uusig at mga pagsalungat, yan ay mga malalakas na puwersa na tunay ngay sabi natin, nag-uudyok sa mga nagsasabing sila mananampalataya para i-abandon na yung kanilang pinanghahawakan ng mga katotohanan. Siguro iba, no, masabi natin sa sitwasyon ng ekonomiya o sa takot ng kamatayan ay handa-handa nilang i-abandon na yung kanilang hinahawakan mga katotohanan para maisalba siguro yung kanilang buhay, maisalba yung economic standing nila at magpatuloy, di kaya hindi mawala ng certain privileges. Ngunit ang totoong mananampalataya, siya ay tumitindig, siya ay tumatayo na may matibay na pagkatayo sa kanyang pananampalataya. Ang nabanggit ko ay kanina, ito'y inordin na ng Diyos sa atin na sa ganun ay lalo pa masubok yung ating pananampalataya. Hindi natin hahanapin o hindi tayo sabi natin mag-i-invite ng mga afflictions na ito, sapagkat tandaan natin bilang mananampalataya tayo mahina at tayo umaasa lamang sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng ating one anothering sa kapatiran. Kung kaya't lalo pa sa mga moments of weakness na ito ay ini-expose yung pangangailangan natin. Dinadala tayo na mas malapit pa sa Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya. Kung kaya't ganun na rin ang isang komunidad na sila ay magkakadikit, sila ay magkakatahi kay Kristo, yan ang nagbibigay ng paghihimok at ng encouragement sa atin para magpagal. Makikita natin mga kapatid that we are truly strengthened by faithful ministry. At ang faithful ministry na ito ay siyang nagpapatibay sa mga tapat sa Panginoon. So once again, ang mensahe ko po sa atin, faithful ministry makes the faithful stand fast in the Lord. Ang tapat na ministeryo ay nagpapatibay ng mga tapat sa Panginoon. Paano itong pagpapatibay na ito? Sa sabihin natin, dalawang reasons kung paano sila napagpapatibay. Unang-una, ang pagpapatibay na ito ay nagpapatindig sa atin sa pananampalataya. Tandaan natin, tayo ay niligtas ng Diyos. Tayo ay kanyang tinubos mula sa ating mga kasalanan at sa kahatulan. Kung kaya tayo sa pamamagitan ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, ay nakakatindig tayo sa pananampalataya sa harapan ng maraming hamon. At bakit na lamang na ganun tumitindig ang mga mananampalataya? Sapagkat ang mga totoong mananampalataya, sila ay nakakatindig dahil mabubuhay sila na walang hanggan. The redeemed community will live eternally. Kaya dito pa lamang sa mundong ibabaw ay nakakatindig sila sapagkat magpapatuloy silang nakatindig sa magpawalang hanggan. So ito yung dalawang hati na makikita natin. Na ang una ay ang pagpapatindig sa ating pananampalataya at ang ikalawa na dahilan at pagpapatotoo sa pagtindig natin sa pananampalataya dahil tayo ay mabubuhay na walang hanggan. So una ay nakita natin na marami nga na sabi natin mga Christians, lalo na sa mga totoong Kristiyano, meron silang dapat na longing, naghahangad sila na makasama ang kanilang mga kapatiran sa kasalukuyan. Hindi lamang sana tuwing araw ng Panginoon, hindi lamang tuwing Lord's Day, hindi lamang tuwing araw ng linggo o during worship service na doon tayo merong paghahangad ng pagsasama, kundi ito'y dapat realidad sa atin.
more and more sapagkat tayo rin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at lalo rin yung mga iba nating kapatid sa pananampalataya na marahil hindi natin kilala o hindi natin kilala ng mukhaan ay makakasama rin sa magpawanang hanggan sapagkat hindi lamang tayo yung tinubos na Diyos. We are not the only people na niredeem ng Diyos mula sa ating kasalanan. Meron tayo, sabi natin, universal identity mula sa unang panahon hanggang sa huling tupa na dadalhin sa flock ng Panginoon, naroon ang iglesia. So makita natin, simulan natin ito sa verse 5. Kung meron tayo urgency, nandun sabi nga ni Apostol Pablo, dahil dito, na hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang mabatid ko ang inyong pananampalataya. Sa takot na baka sa anumang paraan, kayo'y natukso na ng manunukso at ang aming pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Nandun yung kanyang takot, yung fear, no? Hindi ito, sabihin natin, panliliit, kundi ito yung concern na baka mamaya tumalikod na. At yung kanilang pagpapagal, yung kanilang labor of love, yung panahon na naroon sila, yung pagtuturo at pagpapatotoo nila sa ebanghelyo at yung pamumuhay nila na kaakibat ng mensaheng daladala nila ay baka nga mawalan ng kabuluhan. So nandun yung sense of urgency na naghudyat kay Apostol Pablo na ipadala kaagad ng madalian si Timoteo. Na sa ganun ay mapanatag yung kalooban nila na wag naman sana, worst case scenario, tumalikod sila. Kundi patuloy nilang pinanalangin itong mga taga Thessalonica. Kaya nga ito'y sabihin natin, no, ang bagay na ito'y hindi dapat mawala o hindi dapat disjointed sa pagpapanalangin habang naghihintay sila sa magandang balita o sa anumang balita na magmumula kay Timoteo, nandun yung kanilang patuloy na panalangin at ang kanilang sabihin natin na pagbubulay kung yung kanila bang gawain, yung kanila bang pagpapatotoo ay sabi natin coordinated o correlated sa kanilang pamumuhay na ipinakita dito sa mga taga Thessalonica. At kaya nga kanyang concern din, sabi nga niya, their labor would be in vain, mawalan ng kahulugan o kabuluhan yung kanilang pagpapagal. Baka mamaya, sabi natin, lalo na, marami tayong hindi lamang dingin sa ating bansa, kundi marami pa, lalo na yung mga tanyag ng mga tinitingalang pastor, mga teologo, yung magaganda yung kanilang mga turo, and eventually we found out, no, yung hiwalay kanilang pamumuhay, contradicting sa kanilang tinuturo. Baka mamaya, ito yung naisip rin ng Apostol Pablo, baka mamaya, one way or another, naging stumbling block sila para dito sa mga taga Thessalonica na para sa ganun ay madali silang tumalikod o nagkaroon ng walang kabuluhan yung kanilang pagpapagal. Ito ay anxiety. Ngunit ang tipo na ito ay godly anxiety. It is godly anxiety for others results in helping them to grow in faith. Dahil naroon yung pagkakabalisa ni Apostol Pablo. Nandun yung kanya sense of urgency sapagkat hindi niya minamaliit ang mga hamon na ito sa pananampalataya. So in a way siya ay anxious. Pero ang kanyang concerns dahil at ang kanyang panalangin ay para sila mabuhay at lumago sa pananampalataya. Sabi nga rin ng Apostol Pablo sa chapter 2 verse 19, naroon yung katiyakan ng pagbabalik muli ng ating Panginoon Jesucristo, yung parusya. Kung kaya't bakit ini-encourage niya yung mga mananampalataya, lalo na yung dumadaan sa mga pagsusubok, sa mga kapighatian, na tingnan ang mga bagay na ito, yung mga pinapadako sa ating buhay, kasama na rin itong challenges na ito na kinakaharap ng mga taga Thessalonica bilang daan yan para tayo lumago at realidad rin yan ng katubusan ng Diyos sa atin. Afflictions may be rightly seen as a test for our faith. Ito yung pagsusubok. Marami nga pong nakaharap ng mga hamon sa pananampalataya na sabihin natin, hindi nakakatagal sa pagsusulit na ito. It only goes to show na mukhang hindi totoo yung pananampalataya ng mga kilala natin. Kung sa mga pagsusubok ay tumatalikod na. Ano man yung sabihin natin, no? Yung mga pagsusubok na yan, iba't iba yung kanyang lalim, iba-iba yung impact nito sa ating personal na buhay. Pero ang mga pagsusubok na yan ay para tayo lumago at lalo pa tayong tumindig sa
sa pananampalataya sapagkat yung sa pamamagitan ng mga pagsusubok na ito ay tinutuon yung ating mga mata sa magpawalang hanggan. Ang pagsusubok nga ito, sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na ito'y panandalian lamang na kung lalagay natin sa balanse, sa balancing scales, ito'y walang kabuluhan kumpara sa hindi masukat na kaluwalhatian. Ito'y temporary lamang. Halimbawa, no, sabihin natin, kung meron tayong kakilala o kung ilalagay natin sa ating kaisipan, kung pagsusubok na ito sa ating pananampalataya ay tatagal ng 20 taon o mahigit, ano ba naman yung 20 taon o mahigit na yan kumpara sa magpawalang hanggan. So it is a test of our faith. Kasama yan sa pagpapabanal, sa sanctification natin. Yan ay sabihin natin, no, ganun din yung mga pagsusubok na ito sa mga mananampalataya na nauna na sa atin, sa atin ngayon, at ganito rin yung kahaharapin pa ng mga mananampalataya sa susunod. Kung kaya ang punto dito ay makita natin na yung layunin, the goal of community of believers is to tend to our own faith, hindi sa ating sariling pananampalataya, and that of others, pati sa kapatiran, sa kapwa na mananampalataya, in the midst of great afflictions and by all means of God's appointment, not to be moved away from faith, but to stand firm in Christ. Ito yung layunin ng komunidad ng mga mananampalataya. Kung ikay miyembro na isang lokal na iglesia, yan ang layunin din. Isa sa mga layunin ng lokal na iglesia ay magpalakasan ang mga magkakapatid sa pananampalataya na sa ganon sila ay tumindig sa kanilang pananampalataya, lalo-lalo na sa realidad ng kanilang ugnayan kay Hesus Kristo, because they are in Christ. At ang mga afflictions na ito ay God's appointment for them. Sa ganun sila ay lalo pa tumindig at magpatibay sa kanilang pananampalataya. It is a good reminder to believers that although no, nandun yung manunukso na nabanggit ni Apostol Pablo, sabi nga niya ulit, sa takot na baka sa anumang paraan, kayo'y natukso na ng manunukso. So naroon, yung manunukso, ito yung magandang pagpapaalala sa mga mananampalataya na alam nung tempter, alam nung manunukso, alam ni Satanas kung paano tayo itetempt. The tempter might move believers to be weakened in their faith sa pamamagitan ng unbelief, pagdududa, pagtatanong na kung totoo ba ang mga bagay na ito. And yet we can find comfort in the promises of God for the certainty that the devil is defeated and doomed. May katiyakan sa salita ng Diyos na itong tempter na ito, itong manunukso na to, siya ay talo na. At tandaan natin, no, sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 15, nakasama si Satanas at ang kamatayan sa kahatulan dahil meron ng tagumpay na kay Kristo. Bagamat maaari na nandun yung kanyang panunukso, ito rin ay pagkakataon at pagtuturo sa atin, pagpapaalala na bumalik tayo kay Hesus Kristo, ang inong ginawa niya para sa atin, at ano yung mga pangako na nakaakibat sa kanya salita. Our goal is not to drive out the devil and his minions from this world. Hindi yung ating tungkulin. Hindi ito exorcism. Hindi ito pagtatanggal ng mga masasamang espiritu. Kundi, ang layunin o yung ating goal bilang mga mananampalataya is to faithfully proclaim and live the wonderful message of reconciliation through the gospel, sapagkat nandun yung ating pinagpalang pag-asa kay Kristo. Ito yung nakaugat parati kay Kristo. Yung layunin natin sa harapan ng mga afflictions na yan, ating layunin sa harapan ng panunukso ng tempter ni Satanas at ang kanyang mga minions, ang layunin natin bilang mananampalataya ay ipahayag ang ebanghelyo, ipamuhay ang ebanghelyo, at parating sumandal at umasa na nagpapatibay pa ng pag-asa natin dahil tayo'y nakaugnay at pinag-ugutan ng ebanghelyo na yan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nandoon pagpapatibay
Lalo na nung siguro na naging pamilyar tayo, no, nung panahon ng pandemya na nagamit yung term na herd immunity. Yun, nagkakaroon ng nai-immune yung lahat kung tutusin. Herd immunity occurs when a large portion of a community becomes immune to a disease, making the spread of disease from person to person unlikely. And as a result, the whole community becomes protected. Hindi lamang yung mga, sabi natin, may immunity na talaga, kundi pati rin yung sabi natin, yung medyo mahihina, na immune na rin sila sapagkat napagpapatibay sila, nagkakaroon ng immunity, yung karamihan, a large portion of the community. Eh kung ito ay sa usapin ng mga ng microbiology o yung mga sa bacteria o sa mga sakit, ay ganito rin ang na makikita natin sa komunidad ng mga mananampalataya. In the community of the redeemed, nandun din yung pagpapatibay natin na ang bawat isa ay nakakatindig sa pananampalataya na kaya niya harapin yung mga afflictions, mga temptations na iyan, at lalo pa kung ang bawat isa sa atin ay napagpapatibay natin dahil tandaan natin ang ating mga kapatiran ay yan ay napakahalagang kasangkapan ng biyaya na binigay ng Diyos para sa atin. At kung tayo tinipon bilang isang iglesia, napakahalaga ng makasangkapan ng biyaya na yan. And that the way that we would be protected, strengthened, nang sa ganun ay tumitindig tayo sa pananampalataya. We stand firm in the faith. Kaya kapatid, ang hamon sa iyo, ikaw ba ay kasangkapan ng pagpapatibay sa iyong kapatiran? Naway hindi ka makita na kasangkapan ng pagpapahina sa kusino man, maaaring sa sarili mo man o sa kapatiran. Have we realized individually and as a community that it strengthens us and makes us stand firm when we commit ourselves to the worship of God and obeying Christ? Nandun, no, nakakatayo tayo na matibay, tumitindig tayo sa pananampalataya, sa ating pag-worship, sa ating pagsunod kay Kristo, sa ating pagbibigay sa Kanya ng lahat ng papuri. Lalo-lalo na ginagawa natin at tayo naging daluyan at kasangkapan ng pagpapatibay sa kapatiran. Every Bible study, every Sunday school, every prayer, every reading of the scriptures, every faithful preaching and teaching of the Word of God, yan ang mga bagay na ginagamit ng Diyos para ma-exhort tayo, ma-encourage tayo, at tinatawag tayo muli pabalik sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ang mga kasangkapan ng biyaya na yan, kapatid, ay hindi nagpapalayo sa iyo, kundi ang mga kasangkapan ng biyaya na yan ay lalo pa na nagpapalapit sa iyo kay Heso Kristo. And when we do not give in to the world, hindi tayo sumuko, hindi tayo nagpadawit, no, sa tukso ng mundo, but hold fast through faith to God's word at pinamumuhay natin yung biblical godliness at pinapahayag natin hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng buhay at buong pagkatao ng pagsunod. At ang ating diwa ay nakatuon sa ating Panginoong Kristo na tunay nga sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu, lalo pa tayo sinasanctify, lalo pa nade-develop yung yung kaloob ng at bunga ng Banal na Espiritu sa atin, at lalo pa nalilinang yung mga graces habang pinapatay natin mga natitirang mga kasalanan, ay lalo pa tayo naging kagamit-gamit. And in that way, hindi lamang pang sarili yan, kapatid. Yan rin ay nagpapatibay ng iyong kapatiran. And in that way, the tempter cannot win. Hindi ka matutukso at ang kapatiran mo ay nabibigyan mo pa ng pagpapatibay sa harapan ng mga tukso. And the commitment of the believers to strengthen the faith and exhorting one another to stand firm endures many afflictions. The brother who was weakened, kung meron man tayong kapatiran na pinahina ng mga afflictions na ito, they are made strong and more committed to Christ in glory. Naway ay tayo yung maging dahilan ng kanilang pagpapatibay.
at hindi tayo kadahilanan ng kanilang panghihina. At maging babala rin sa atin, sa bawat isa sa atin, ikaw man ay na kay Kristo o hindi, maging babala sa iyo that Christ is coming again to judge. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay wala ng kaligtasan dyan. Yan ay kahatulan. If you are not in Christ, you have no hope of standing in God's grace now or in the glory of the age to come. Hindi ka makakatindig sa pananampalataya kung hintayin mo pa yung pagbalik ni Jesucristo. Sapagkat wala ng kaligtasan doon kundi kahatulan. Sino man na hindi matatagpuan sa pananampalataya kay Kristo lamang sa panahon na ito, ay hindi rin siya makakatindig sa magpawalang hanggan. Siya ay dadapa, siya ay luluhod sa magpawalang hanggang kahatulan na hindi gaya ng mga mananampalataya at tumindig sa pananampalataya ngayon sa harapan ng mga tukso at ang mga pag-uusig, kahirapan at anuman na maaaring maging paghikayat sa kanila tumalikod kay Heso Kristo. Sino man hindi matagpuan kay Heso Kristo ay matatagpuan sa magpawala hanggang kahatulan. Kaya naway, tingnan mo rin kaibigan kung wala pa ka pa kay Heso Kristo. Maaaring sinasabi mo, ikay nakakatindig sa iyong sariling mga gawain. Ngunit hindi ka makatindig sa panahon ng kahatulan. Maaaring tinatawanan mo ang mga mananampalataya na sila'y nahirapan sa mundo na ito, sa buhay na ito. Pero tandaan mo, kagaya na lamang nung pinakita na kwento ng ating Panginoon sa Kristo kay rich man and Lazarus. Naghirap man si Lazaro sa buhay na ito, pero sa magpawalang hanggan nandun siya sa paraiso. At ang mayaman na ito, na rich man na ito, na nagpakasasa sa buhay na ito, nakuha niya lahat ng magagandang parte sa buhay na ito, nandun siya sa magpawalang hanggang kahatulan sa impyerno. Kaya naway ay mamulat ang iyong kaisipan, mamulat ang iyong mga mata. Nasaan ka ba titindig sa magpawalang hanggan? Napakaigsila ng buhay na ito, kaibigan. Hindi mo rin alam kung gaano katagal. You do not enjoy this life while it lasts. Nawa isipin mo ay kung saan ka patungo sa magpawalang hanggan. At nabanggit ko nga kung saan ka patungo sa walang hanggan sapagkat kaya nakakatindig sa harapan ng mga hamon na ito ang mga mananampalataya sapagkat nandoon ang kanilang mga mata. Nandoon nakatuon ang kanilang buong buhay at buong diwa at buong pagkatao. Sila'y nakakatindig sa pananampalataya sapagkat mabubuhay sila ng walang hanggan. The redeemed community will live eternally, pang walang hanggan. Noong nakabalik na si Timoteo, dala-dala nga niya yung magandang report na ito. Truly encouraging report na binigay niya kay Apostol Pablo patungkol sa pagtatanong nila kung kamusta yung pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Nung narinig ito ni Apostol Pablo at nung kanyang sinulat itong bilang tugon, meron kaakibat, kagalakan at pasasalamat. Sabi nga niya sa verse 6 ng ating teksto, ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalala at nananabik na makita kami na gaya naman namin na nananabik na makita kayo. Nandoon yung dala-dala ni Timoteo, magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Hindi lamang na sila ay nakatindig sa pananampalataya, bagkus sila pa ay lalong nagmahalan, lalong nag-ibigan. Yan ay demonstration ng kanilang katotohanan sa pananampalataya na ito yung bungad lamang ng gawa ng Diyos. These were the goal and result ng tapat na ministeryo ng Apostol Pablo sa kanyang kapahayagan ng salita ng Diyos na natanggap ng mga taga-Thessalonica sapagkat ang Diyos lamang ang kumilos sa kanila. Nandoon magkasama yung pananampalataya at pag-ibig. Ang pagtindig sa pananampalataya ay nagpagpapatibay din at lalo pa napapalago ng pag-ibig. Sabi niya sa verse 7, dahil dito ay naalyo kami, mga kapatid, sa lahat ng aming kalungkutan at paghihirap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Nagkaroon ng sense of relief
Tandaan natin, no, nagkaroon ng parang anxiety, godly anxiety si Apostol Pablo. Meron siyang sense of urgency na ipadala kagad si Timoteo. At ngayon, nung narinig na nila yung magandang report ni Timothy, siya ay nagkaroon ng relief. Parang may burden siya na nawala. May mabigat siyang pasanin pero natanggal. In that sense, nandun siya, naluwagan siya. Paul was relieved of whatever afflictions he currently faces. And through the good report concerning their faith, ay na-uplift yung kanyang espiritu. At yan nga ay lalo pang pagpapatibay ng kanyang tapat na ministeryo. Yan ay validation na sabihin natin, no, hindi hindi walang nagkaroon na, kasi yung concern niya sa verse 6 nga niya, sabi nga niya, at ang aming pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. Nung narinig na niya ang magandang report na mula kay Timothy, naroon para a sigh of relief. Buti na lang at sa biyaya ng Diyos at sa tulong ng Diyos, purihin ang Diyos. At sabi niya dito rin sa pagpapatuloy, sapagkat ngayon ay nabubuhay kami kung kayo'y maninindigang matibay sa Panginoon. Sa harapan ng lahat ng kapighatian na ito, sa harapan ng lahat ng afflictions na ito, ang compensation ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo ay ang kagalakan sa pagpapala ng Diyos sa mga kinahabagan niya sa pamamagitan ng paggamit niya kay Apostol Pablo. Ito yung kanyang compensation sa kanyang faithful ministry, na gano'n na lamang yung kagalakan niya na pinagpapala ang ministeryo na ito at lalo pa nag-udyok sa kanya na magpatuloy sa tapat na ministeryo. Hindi po ba mga kapatid, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho, meron tayong mga occupation na, o anuman yung ginagawa, napaka, sabi natin, napaka nakagagaan. Nagkakaroon tayo ng sense of appreciation kung nagbubunga yung ating pagpapagal. Kung ikaw man ay estudyante, nagpuyat ka para sa pag-aaral at naipasa mo ang yung pagsusulit, nagkakaroon ka ng sense of relief at nakikita mo, na-appreciate mo yung pagpapagal. Ganito rin sa ministeryo, lalo na sa tapat na ministeryo na pinagpapala ng Diyos. Kung makikita natin ang bunga na ito, na bungad lamang ng gawa ng Diyos sa mga makasalanan, nandoon din ang iyong kagalakan. Sapagkat anong pasasalamat ang aming maisusoli sa Diyos? Ito yung tugon ng Apostol Pablo, by giving thanks to God in prayer, as the increase in the faith and the love of the Thessalonians is by the power of God. Tandaan natin yung magandang report ni Timothy. Kasama doon yung pananampalataya at pag-ibig. At yung pasasalamat ni Apostol Pablo, hindi lamang sila tumindig na matibay sa pananampalataya, kundi dumagdag, lumalim, at tumibay pa yung pag-ibigan ng mga mananampalataya. At anumang kulang sa inyong pananampalataya. Verse 10, Paul longs to be with them face to face, na sa ganon ay mapagpatuloy niya yung kanyang tapat na ministeryo na sinimulan niya sa kanila. Siya ay magtuturo pa ayon sa salita ng Diyos para pagtibayin pa ang pananampalataya ng mga Thessalonica at lalo pa dumagdag yung kanilang pag-ibigan. Kaya makita natin ang punto dito, mga kaibigan. The pressing need of the community of believers is clear teaching and understanding of the Word of God. Ito nga yung layunin ng Apostol Pablo. Nagpasalamat siya sa Diyos na iningatan ng Diyos, pinreserve ng Diyos ang pananampalataya ng mga taga-Thessalonica sa harapan ng mga pag-uusig, sa harapan ng kapighatian, sa harapan ng mga pagtuligsa sa kanila at pagsalungat. Kung kaya't, sabi ng Apostol Pablo, ang kailangan nyo pa, anumang kulang sa inyong pananampalataya, at ito'y totoo rin sa panahon natin ngayon, clear teaching and understanding of the Word of God. Bakit? Bakit ito yung kailangan? So that in whatever afflictions we might be, we would be exhorted to stand firm and be brought to glory. Na sa ganon ay lalo pa mapagpatibay yung ating pagtindig sa katotohanan, pagtindig natin sa pananampalataya
habang tayo'y natutuon pa sa magpawalang hanggang kaluwalhatian. As Paul was hindered by the devil in going to Thessalonica. Gusto niya, nagnanais siya. Gusto niya makabalik doon. Pero siya'y hindi napapayagan. Isang layunin na kanya sulat ay magbigay ng pagtuturo, advance installment kung tutusin. Sa pamamagitan ng pagsulat ay parang nandun na rin yung katuruan niya na inihahatid niya sa mga Thessalonica na sa ganun ay sila'y lalo pa na lumago sa pananampalataya. Focusing more on the return of Christ and in the day of the Lord. Ito nga isa sa tema nitong sulat ni Apostol Pablo sa taga-Thessalonica. Itong First Thessalonians, ito ay letter. Ito ay isang epistle na mula kay Apostol Pablo na hinihikayat niya mga mananampalataya na mamuhay ngayon sa liwanag ng pagbabalik muli ni Jesucristo. At siya ay nagsusupply ng mga katuruan kung paano pa on a practical terms ay pamuhay ng mga mananampalataya ang totoong bunga ng Ebanghelyo, totoong bunga ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat babalik nga muli ang ating Panginoon. Believers are to richly benefit from encouraging and uplifting Christian fellowship where the Word of God is exhorted and petitions were made through prayer. Diyan nagpapatibay ng pananampalataya ng mga nagsasabing na sila'y nakay Kristo. The Word of God exhorted sa kanilang kalagitnaan at sila ngayon nadudulog sa panalangin upang magpagal ang bawat isa. And in this way, we reflect the love of God sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ang siyang nagtahi-tahi sa atin. Magkakasama tayo bilang mga mananampalataya, bilang magkakapatid sa pananampalataya at nandun nawa dapat yung ating longing for one another. Kung ikaw ay mananampalataya, nandun dapat yung paghahangad mo na makasamang kapatiran. Papagtibay ang pananampalataya ng bawat isa at mahimok ang bawat isa ay tumindig na matibay sa ating Panginoon. Sapagkat gaya na nabanggit ko kanina na hindi lamang sa pangkasalukuyan kundi sa magpawalang hanggan. Malinaw na katuruan ng salita ng Diyos, payak na pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagtuturo ng salita ng Diyos, yan ang magpapatibay sa atin sa harapan ng mga kapighatian. Kaya't mahamon muli tayo mga kapatid. Ang resulta ng tapat na ministeryo ay sumasalamin sa biyaya ng Ebanghelyo. At ang biyaya na yan ay ang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig na dapat natin nakikita sa bawat mananampalataya sapagkat yan ang salamin ng Ebanghelyo. Ikaw ba, tanongin mo yung sarili, nanghihina ba ang iyong pag-asa? Naway kabagan tayo ng Diyos na hindi tayo malarawan bilang mga mananampalataya walang pag-asa. Napagpapatibay mo ba ang iyong pananampalataya at pananampalataya ng iba? At nag-e-exercise ka ba ng ating pag-ibigan sa isa't isa? Are we hopeful, strengthened in the faith, and exercising our love to one another? Tandaan natin yung mga biyaya na yan, mga graces na yan, hope, faith, and love. Yan yung ginagamit ng Apostol Pablo bilang triad ng mga graces, virtues na sumasalamin sa gawa ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Leon Morris, just as faith is the characteristic attitude of the Christian toward God, so is love his characteristic attitude toward man. Sa pagitan ng Diyos at ng isang mananampalataya, naroon yung pananampalataya niya sa Diyos, pero sa kapwa natin na mananampalataya, naroon dapat ang ating pag-iibigan. Yan ang totoong sukatan. Kung ang isang sinasabi niya siya ay mananampalataya, yan ang sukatan kung siya ay totoong na kay Kristo. Faith toward Christ and love toward one another. The same graces, yung faith, hope, and love, yan yung bumabalot sa bawat mananampalataya. Yan ang bumabalot sa bawat komunidad na na kay Kristo. At kung tayo binabalot niya ng bungad ng pagsasalamin ng Ebanghelyo,
ay lalo pa tayo nakakatindig sa pananampalataya. Lalo pa tayo nagpapagal sapagkat the love of God, the faith na pinagkaloob niya sa atin, at ang pag-asa na lalo pang pinapatibay at siya nagpapatibay sa atin. May mga kapanahunan na maaaring sabihin natin, hindi natin makasama ang kapatiran. May mga panahon na we are unable to meet the needs of one another personally. Maaari ka pa rin dumulog sa panalangin. Ipanalangin mo ang iyong kapatiran. Lumapit ka sa Diyos, itaas mo siya sa panalangin. Kahit yan nga ay nag-highlight natin pag-asa kay Kristo. Drawing near to God in prayer highlights our hope for one another, our faith in God, supplying for one another, and our love for one another is being demonstrated. May mga probidensya na hindi mo makasama ang iyong kapatiran, pero hindi yan dapat nagiging harang para ipanalangin mo ang iyong kapatid. At sa pamamagitan ng totoo at tapat na ministeryo, ang komunidad ng mga tinumbos ng mga makasalanan, kasi sila ay nakakatindig sa harapan ng mga kapighatian at lalong-lalo pa tumitibay ang kanilang pananampalataya at lumalalim ang kanilang pag-ibig sa bawat isa. Hindi lamang sa bawat isa, kundi lalo pa sa Diyos na nagsusupply sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay na ito tungo sa magpawalang hanggan. At bilang pagtatapos, ang lahat ng ito may sense lamang kung ang kaligtasan may gawa ng Diyos. Kung iyan ay gawa mo lamang, ay hindi ka makakatindig sapagkat hindi yan totoong pananampalataya. Tandaan natin, si Apostol Pablo ang siya nagsulat nitong liham, nitong epistle sa mga taga-Thessalonica. Ang mga taga-Thessalonica ay infant pa lamang sa pananampalataya. Sila ay sinubok, hinamon sa kanilang buhay at pananampalataya. Pero ganun pa man, si Apostol Pablo ang nagbibigay sa kanila ng encouragement na tumindig at magpagal. Alam niya Apostol Pablo, siya mismo, alam niya yung mapait na realidad ng pagtalikod. Alam niya sapagkat siya ay umuusig sa mga mananampalataya dati bago siya kaharapin ng ating Panginoon. Siya ay umuusig. Siya yung persecutor. At nung siya ay niligtas ng Diyos, naramdaman niya ang lahat ng afflictions na iyan. Kahit alam na alam ni Apostol Pablo, kaya ganun na lamang rin ang kanyang pagpapanalangin para sa kanila at ang kanyang paghihimok sa mga mananampalataya. At makita natin, alalahanin natin parati mga kapatid, a greater cause for joy springs forth from the delight in the faithful ministry of God, in which He sustains every faithful believer in Christ. Kung meron na pagpapatibay ang pananampalataya sa ating kalagitnaan, purihin ng Diyos at kagalakan ang nadudulot nito sa bawat isa sa atin, sapagkat yan nga ay sumasalamin na pag-asa ng pananampalataya at pag-iibigan na siya nagpapatibay sa atin sa buhay na ito hanggang sa magpawalang hanggan. True Christian ministry is never impersonal or mechanical. Nandun parati yung personal touch. Nandun parati yung nararamdaman mo ang iyong kapatiran. Hindi ito remote lamang, hindi ito via Zoom lamang o online lamang, kundi ang totoong ministeryo na Kristiyano ay naroon yung kanyang concern, yung kanyang pag-ibig, at marami pa para sa kapatiran na nararanasan. Faith and love are both personal and costly. Yan ay self-sacrificing. Pananampalataya at pag-ibig, self-sacrificing yan. It might cost more for you than to your brethren. Pero nonetheless,
Gagawin mo yan sapagkat yan din ang pag-ibig na natanggap mo kay Hesus Kristo. Kaya maalala natin parati mga kapatid, gaya ng aking nabanggit, na sa pamamagitan lamang ng mga realidad na ito na nag-uugat sa ating ugnayan kay Hesus Kristo, na sa kanyang kahabagan ay gumagamit siya ng mga kasangkapan ng biyaya para sa atin. At higit sa lahat, natatanggap natin ito sa kapamaraanan ng tapat na ministeryo na siyang nagpapatibay sa atin upang harapin ang mga hamon ng pananampalataya at hamon ng buhay at matuon tayo mula dito sa temporary at temporal na mundo na ito tungo sa magpawalang hanggan. At kung meron ako kinakausap dito na wala pa kay Kristo, tandaan natin, temporary lang itong mundo na ito. Sabi ng siyensya, billions of years. Ang buhay natin, hindi naman naabot doon. Maaaring billions of years. Ang mundo, it's still a finite number kumpara sa magpawalang hanggan. Tandaan mo, kaibigan, darating ang araw na hihinga mo yung huli mong hininga, huli mong masisilayan ang ulap sa itaas, huli mong makikita ang mga mahal mo sa buhay, at pagpikit mo at sa muli mong pagdilat ay nasa harapan mo ang Panginoong Kristo na siyang maghahatol. Kaya nawa ay makatindig ka sa oras na yon at makakatindig lamang tayo sa harapan ng Ama sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo lamang. Naway kahabagan ka ng Diyos kung wala ka pa sa Kanya. At ang bawat sa mananampalataya ay tutugon na lamang ng walang hanggan na papuri, pasasalamat at kagalakan. Kaya't meron tayong isang tinig na aawit dahil sa Diyos ang lahat ng papuri, praise to the Lord. At kaya nga na ating awitin, sabi dito sa hymno, na praise to the Lord, who over all things so wondrously reigneth, shelters thee under his wings, he so gently sustaineth. Sa harapan ng lahat ng hamon, naroon natin Panginoon upang tayo ay shelter sa kanyang mga kamay. Tayo po'y manalangin. Muli aming Diyos na dakila, salamat po sa inyong pong biyaya na pinagkalooban nyo kami ng panahon upang pagtulayan ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonica. Salamat din kung paano kami napagpatibay sa pananampalataya, kung paano nyo po iningatan ang mga nauna sa amin, at kami rin ay kumakaharap sa mga ganitong klaseng hamon, ay mapagtibay kami, may balik kami muli sa inyo pong salita, sa inyo pong ginawa para po sa amin, sa pamamagitan namin, Panginoon Kristo, at sa katotohanan ng pagministeryo ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Naway kabahagan nyo rin po ang bawat mananampalataya na lumalakad sa mga afflictions o persecutions o oppositions, at mapagtibay rin sila, makatindig sa pananampalataya at matuon ng bawat isa sa magpawalang hanggan. Dalangin rin namin sa lahat ng narito na wala pa po kay Kristo ay magkaroon din ng kaisipan at buksan niyo po ang kanilang mga mata sa kaliitan, kaisihan ng buhay na ito at kung saan sila titindig pagkatapos. Panginoon, na maging daan ito ng kaligtasan at gamitin niyo rin po para sa mga wala pa po sa inyo, na mauwi ang lahat sa kagalakan at papuri sa inyong pangalan lamang. Ito po ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.